Iniimbestigahan na ngayon ang yateng posibleng ginamit para ipuslit sa Batangas yung mahigit 1 toneladang shabu nitong Lunes. Nakatutok si June Veneracion. Nakahold ngayon ang yate na ito sa Batangas. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na posibleng ginamit ito para maipasok sa dalampasigan ng probinsya ang nasa mahigit 1 toneladang shabu na nasabat sa isang checkpoint noong Lunes. Mayroong nahuli pong na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po sila lumayag, asan sila pumunta. Bukod sa naharang na van na puno ng sako-sakong shabu, may ibang sasakyan pa raw na tinutunton ang PNP. Sabi ng DILG, posibleng mga kasabwat daw ng nahuling driver ng van ang sakay ng mga ito. Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon, no? At ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. Sa investigasyon ng Philippine National Police sa nahuling driver ng van na puno ng shabu, napag-alaman na meron pala itong military background. 1997 daw nang pumasok siya sa US military. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Sa pagsusuri ng PIDEA, mataas daw ang quality ng nakumpiskang shabu. Shabu, lagyan mo ng pink na reagent. Ang bilis-bilis, dati hindi yan ganun kabilis yung pagka-blue niya, dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Indicator yon na mataas yung purity. Sa unang estimate, humigit kumulang 2 tonelada ng shabu ang nakumpiska. Nang mag-inventaryo, nalaman na mahigit 1.4 tons pala. Sabi ng mga opisyal na humarap sa media, huwag daw sana itong haluan ng pagdududa dahil dumaan lahat sa tamang proseso. We observe the rule of law. Hindi maganda na parang may pagdududa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.